So yan, magandang umaga sa inyo mga kahimas. So meron tayong Subaru XB 2015 model engine wash tutorial. Yan mga kahimas. So papakita ko yung likod para maging familiar kayo. Yan, para sa mga bago nating viewers dyan, kung paano mag engine wash ng Subaru XB 2015 model. Yan mga kahimas, para po sa mga baguhan na gusto mag DIY or mag engine wash, kung ano yung mga dapat na ingatan sa aking mga procedure. Yan, pasensya na kayo mga kahimas, maingay dahil may nagpipintura at nagana ang compressor. Ayan mga kahimas, yung kanyang engine nitong Subaru 2015 model. So papakita ko sa inyo yung mga dapat na ingatan bago kayo magsagawa ng pag-i-engine wash ng Subaru. Siyempre, dapat yung ingatan ng kanyang inner intake filter hose. Ayan, papunta sa filter and papunta sa manifold. Correct me if I'm wrong, okay? So, huwag nyo tutukan ng pressure water and takpan nyo ng plastic siyempre, mga kahimas. So, then ang kanyang computer box. Ayan mga kahimas, ang kanyang computer box, depende po yan sa mga sasakyan. Meron pong mga sasakyan na ang kanyang computer box ay nasa loob ng makina, at meron din pong mga sasakyan na ang kanyang computer box ay nasa loob ng sasakyan. Kaya maging mapanuri po tayo or magtanong tayo sa mga mekaniko, at mamaya tayo mag-aalis ng positive tsaka negative ng battery nitong Subaru bago tayo magbasa ng makina. At syempre ang kanyang insulator mga kahimas ay huwag kayong mag-spray ng pressure water, dahil yan po ay gawa sa manipis na lawanet. Pwede po yung masira mga kahimas kapag kayo ay nag-spray ng pressure water. So mamaya mga kahimas, papakita ko yung tutorial sa ating isasagawang pag-engine wash kung paano maglinis ng insulator upang hindi kayo makasira. Yan, para sa mga baguhan at sa mga gusto siyempre mag DIY. Patapos nyo itong video para marami kayong matutunan. Ayan. At kung bago ka sa channel ko, maaari mong bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. Okay? Then mamaya mga kayo, gagamit tayo ng engine degreaser sa top coat color. Syempre sa plastic material din mga kahimas. Meron po niya sa online. Okay? So lahat kailangan ng abot ay ma-applyan nyo. So lahat lang ng abot syempre. Ayan. Pag sa mga aluminum cleaner, meron po tayong chemical niya. So meron po niya sa sa online. Meron po niya sa online. Aluminum cleaner at plastic cleaner syempre, meron niya sa online. Ayan. Engine degreaser gagamit tayo mamaya para manumbalik ang kanyang sigla or ganda ng makina. After natin magsagawa ng engine wash, ay kailangan nyo gumamit ng chemical syempre. Yan, meron po niya sa online mga kahimas. Engine degreaser, syempre aluminum cleaner. At gagamit tayo ng apron syempre para hindi tumama yung ating belt, susi or material na bagay sa chrome, headlight at top coat. So hindi lang makina ang ating ingatan, kundi pati ang panglabas na anyo nitong makina. Yan, para matuwa si client syempre mga kahimas. Okay, para sa mga baguhan ay magtanong kayo sa mga mekaniko bago kayo magsagawa ng engine wash, or bisitahin yung aking YouTube channel for more tutorial. Yan, para sa mga baguhan ay shoutout po sa inyo. Silent viewer, shoutout po. Okay mga kahimas, pantarin muna natin. Sensya lang kayo, maingay dahil merong nagpipintura gamit yung compressor. Yun. Okay. Merong nagamit na compressor kaya maingay. Yeah, paandarin na natin mga kahimas. And yun, bago natin paandarin, make sure na automatic transmission. Kailangan naka-parking yung kanyang gear, cambio. Okay. So click muna natin. First click, tatlo kasi mga kahimas. Okay. Dalawa. 1 2. Then syempre 3. So ayan mga kahimas, wala siyang lumabas sa check engine. Share lang para
nang sa ganoon ay matulungan natin yung mga kapwa natin ng mga baguhan or beginner. Salamat sa malasakit. So ayan na mga kahimas, tanggal na yung kanyang positive connection tsaka negative ng battery. Okay, para wala ng power. Then yung kanyang inner intake filter hose, yan, meron ng takip ng plastic, so wag niyo lang tutukan ng pressure water. Gagamit na tayo dyan ng Joy. Okay, kung wala kayong pump tank machine automatic, syempre yung kanyang ABS may takip na ng plastic hanggang ilalim. Okay, hanggang ilalim kailangan matakip niyo ng plastic, at huwag niyo tututukan ng pressure water upang di magkaroon ng aberya. So yun lang ang aking tinakpan, ang kanyang inner intake filter hose papunta sa manifold. Ayan, papunta sa manifold. Then yung kanyang computer box, syempre yung kanyang utak or ECU module. Ayan. Okay, so yan, mamaya papakita ko kung paano maglinis ng insulator na hindi gagamit ng pressure water upang hindi kayo makasira. Okay, dahil yan po ay gawa sa manipis na lawanet. Then gagamit din tayo ng engine degreaser para sa panel top coat. Okay, so sa diskarte ko po ng engine detailing ay pinapaklas ko po yung headlight, syempre yung kanyang bumper para malinis ng maayos. Then yung kanyang inner intake filter hose tsaka yung box inaalis ko po. Then yung kanyang battery ay inaalis ko po para malinis din yung ilalim. So yun lang, para sa mga nagtatanong sa akin, no, paano diskarte ko. Then kapag meron top coat yung kanyang hood, interior ay aking binabapping. Okay, yan, para sa mga nagtatanong sa akin. So yun mga kaimas, mga kailangan natin pressure water. Okay, blower, kung wala kayong blower pwede naman air compressor. Yan, katulad niya air compressor. So para ma-blower ninyo at mahanginan ninyo yung kanyang mga terminal socket sensor or yung buong makina, ay kailangan niyang ma-blower or mahanginan. Yan, and gagamit tayo ng Joy. Yan, kung wala kayong automatic pump tank machine shampoo, yan, pwede naman yan sa timbalang and basahan. Detailing brush or paint brush, depende sa mga size, sa hindi abot ng ating mga daliri. Okay, or detailing brush, pwede po yan, meron niya sa handyman, palengke at sa online. Wash mitt, foam, microfiber towel, pansabon, kahit alin dyan. Ang mahalaga ay masabunin nyo lahat ng abot na area. Okay, ayan. Syempre engine degreaser gagamit tayo, at aluminum cleaner gagamit tayo mamaya. Ayan.
So ayan na mga kaimas, nakapag-apply na tayo ng engine degreaser. Okay, so pumuti na siya. So sa mga plastic, ganoon din. So lahat ng area na-apply na natin. Then yung kanyang mga aluminum na-apply na natin. Ayan, mapuputi na siya. Okay, ayun sa ilalim, maputi na rin yung kanyang aluminum hose. Okay, ayan, meron po niya sa online aluminum cleaner. Okay, then sa mga gagamit ng aluminum cleaner ay pinakamainam ay gumamit kayo ng face mask at face shield dahil medyo delikado. Okay, delikado sa ating kalusugan. Mahapdi siya sa mata at sa kamay. Syempre gumamit din kayo ng gloves. Okay, ayan. So na-apply natin yung buong area ng degreaser at aluminum cleaner. So ayan mga kahimas, sa hood, ito kasi ang problema sa sa mga lumang Subaru. Ayan. So based on my experience sa ginawa kong dati, ang Subaru Forester, kapag in-apply mo to ng degreaser, so hindi lahat ng dumi na kukuha. Okay, hindi siya yung ganoong ka coated ng ng top coat, kaya makapit yung kanyang dumi. Ayan, medyo mahirap. Okay, depende po sa mga sasakyan. Merong yun ang coated siya ng top coat, merong hindi, kaya mabilis kapitan ng dumi. Yan, katulad ng ginawa kong nakaraan na ang Fortuner. So napaka basic lang tanggalin, napakadaling tanggalin ng kanyang mga libag sa kanyang hood interior pag ginamitan ng engine degreaser. So depende po sa mga sasakyan. So kapag hindi makuha, ibig sabihin hindi siya coated ng top coat. Ayan, so dalawang degreaser na ginamit ko, engine degreaser, pero hindi mubra. So konti lang yung kanyang nalinis, pero okay na rin kaysa nung una, di ba? Mga kaimas, after natin mag-apply ng chemical, engine degreaser tsaka yung pang aluminum, tayo naman ay magkasabon. Gagamit tayo ng detailing brush, paint brush, wash mitt. Kung wala kayong wash mitt, pwede naman microfiber towel. Syempre Joy, yan, sa timba. Okay, ang mahalaga dyan mga kaimas ay masabunin nyo na maayos lahat ng abot at iwasan ninyo na maputol ang kanyang mga cable harness or mahugot yung kanyang mga terminal socket sensor. So lahat. Okay, okay, mas after natin magsabon ng makina, tayo naman ay maglilinis ng insulator na hindi gagamit ng pressure water. So gagamit lamang tayo ng microfiber towel. Okay, then huwag pala kayo gagamit ng brush dahil pwede yung masira or maghimulmul. Ayan.
So, sabunin nyo lang, then tigaan nyo ng maigi. Tsaka nyo ihagod sa insulator hanggat makuha yung dumi. So ganoon lang mga kahimas, hanggat makuha yung dumi, ulit-ulitin nyo lang. Then banlawan nyo syempre yung basahan. Okay? So ulitin ko, huwag kayo gagamit ng pressure water or brush dahil pwede po yung masira. Dahil yan po ay gawa sa manipis na lawanet. So microfiber towel lang, and tigaan nyo lang ng maigi. Tsaka nyo ihagod sa buong insulator upang hindi kayo makasira dahil nakakahiya sa mga customer, diba? Para sa mga baguhang car wash boy. Ay, mas na after nyo mag-blower, tsaka nyo tanggalin yung mga plastic. Ayan. So, tanggalin nyo na yung plastic, pati sa computer box. So, ganoon lang mga kahimas. Huwag nyo kalimutan na hindi tanggalin. Dahil pwede yung maka-apekto or pwede sumabit sa mga belt yung plastic. Kaya huwag nyo kalimutan. At i-blower nyo ulit yung buong area. Yung mga, yan, yung ating tinakpan na computer box, syempre, at ang kanyang intake filter hose, ayan, inner, ay tuyuin nyo ulit, okay, para iwas aberya. Ayan, pwede nyo gamitin ng blower syempre para walang aberya. Tulad ng sabi ko, ay blower ninyo na maayos ang lahat ng mga terminal socket or yung buong makina. At yun, ulitin ko ulit na iwasan ninyo na maputol ang kanyang mga cable harness. Yan, iwasan po ninyo na maputol
Okay, sa mga nagtatanong, no, nung nakaraan may nakapanood ng video ko bakit daw binabasa akong alternator. Based on my experience at sa aking mga napagtanungan at research sa YouTube, tutorial, ay okay lang po na mabasa yan. Okay? Based on my experience, nagtanong ako sa mga gumagawa ng alternator. Yan, para sa mga baguhan, no? Yung iba kasi nag-engine wash, natakpan yung alternator. Okay? Based on my experience at sa mga napagtanungan ko ng mga alternator na gumagawa, okay lang daw kahit babasa yan. Wag lang daw langis, mabasa ng langis. Okay? Dahil ang tubig daw ay natutuyo. Pero ang langis daw po ay hindi natutuyo. Okay? Ayan, para sa mga baguhan. At kung mapapansin nyo sa mga nakapanood dyan ng mga trail, di ba? Nilulubog nila yung kanilang mga sasakyan sa mud or yan, running waters, mga ilog. di ba? Nababasa yung alternator pero naandar pa rin. Okay? Yan yun, sa mga mekaniko, sinabi sa akin na pinakamahalaga dyan sa lahat, tanggalin mo yung negative tsaka positive. Then takpan mo yung alternator, computer box bago ka magbasa ng makina. Syempre yung kanyang intake filter hose inner ay iwasan mo rin na pasukin ng tubig. Okay, yan para sa mga baguhan, sa mga natatakot magbasa ng alternator. Okay, yan, pwede nyo linisin yung kanyang filter. Syempre may filter yan sa loob. Ayan, tanggalin nyo na yung lock, then i-blower nyo. Okay, nakabit na natin yung kanyang positive tsaka negative ng battery. Okay, so bago nyo ikabit yan, make sure na na-blower ninyo na maayos yung buong makina. At syempre yung kanyang mga sensor terminal socket ay kailangan na-blower ninyo ng maayos. So paandar na natin syempre. Okay. Sana ay walang kaganapan na check engine sa gauge. Ayan, para sa mga baguhan. Yan, normal po yan. May lalabas na sign ng check engine, ABS at iba pa. Okay? So pandaran natin mga kahimas. Alright. So walang check engine mga kahimas. Magaling. Okay. Lalo ka nilang makukursunadad. Ayos na ating sinagawang engine wash tutorial nitong Subaru 2015 model. So yung kanyang nakalagay na sign, syempre seatbelt lang, and yung door nakabukas yung pintuan, then yung seatbelt nakahugot. Yun lang yung mga kahimas. Okay, so papakita ko mga kahimas. Ayan, syempre yung seatbelt, driver side, kabit natin. Ayan. Okay, so wala na yung sign ng seatbelt. At syempre yung pintuan, lock natin. Ayun mga kahimas, same pa rin nung kanina. Bago natin isagawa yung pag-engine wash, ganyan pa rin ang nangyari. So ayos ang ating engine wash nitong Subaru. Maganda yan, bata. Pinahanga mo. Ayan. Okay po. Walang naganap na check engine sa ating sinagawang engine wash tutorial nitong Subaru. Maliwanag pa sa sikat ng araw syempre. So yun mga kahimas, at umabot na nga kayo hanggang sa kaduluduluhan ng tutorial nitong Subaru engine wash. Okay, so maraming salamat sa panonood at kita tayo sa mga susunod na upload.
ng aking mga tutorial. So maraming salamat. Salamat sa mga subscriber, bagong viewers, silent viewer, sa lahat-lahat dyan na nag-aabang ng aking mga tutorial. Kita-kits sa mga next upload. So bye-bye po. Thank you.